Magandang gabi po. Pag-usapan po natin itong umulit na naman, nagsampa na naman ng kaso itong si Trillanes. Nakapagsampa na siya nung una, sampa na naman siya ulit. Grabe. Walang katapusang pagsampa. Nasampahan niya na ng perjury at libel itong mga ex-soldiers, mga Brave 18. Dalawa dyan sa taga-Philippine Army at ang 16 ay nanggaling sa Marines. Mahilig pag gumawa ng kasinungalingan itong NBI na walang kwentang NBI dyan, nakakahiya, kapal mukha. Magsalita mali-mali. Anong klase ka? Ha, Milvin Matibag? Hindi mo nga tinanggap mo yung pwesto na, hindi mo inayos ang problema mo sa asawa mo na may problema sa flood control project. Pareha lang kayo ni Remulla. May si Remulla po, bilang politiko, ay bias talaga siya. Hindi siya pwede maging ombudsman. Ganun lang ho, kasimple yan. Pareha lang kayo, ikaw hindi ka naman pwede maging biased. Hindi ka pwede maging fair. Pareho ka ni Remulla, hindi maging fair, ha? Milvin Matibag. Kasi ikaw, inappoint ka ni Marcos. At ang trabaho mo dyan, nakikita ko na, lahat ng bagay na hindi dapat gawin ng NBI director ay ginagawa mo. Akalain mo sa makakita. Yung complainant, yan ang imbestigahan nyo. Napakabubo sa inyo. Sinayang mo lang na galing ka Ateneo nag-graduate. Nag-dean ka pa ata ng Lyceum. Sus. Kakahiya ka. Nakakahiya ka. Ito mga kakampi ng mga mga kulto ni Trillanes. Fake news daw. Ang inyong Trillanes napakakurakot. Kunin niya, singilin niyo na ng pera sa Trillanes. Ang daming tinanggap na pera kay Saldico. Tapos sampa naman siya ulit. Ito nasabi na nung Marines. Kung ano ang sabihin ng mga ex-Marines sa kanya. Nagsampa siya ng kaso kagad. Siya pinakaunang sampa ng kaso. Siya ang unang pumiyok. Alam mo yung unang pumiyok, Juliet Jingkion, yan po ay ibig sabihin totoo ang akusasyon laban sa kanya. Kapag overacting ka pa lalong nabibisto na totoo. Overacting, pagkatapos na nag-press con sila, tinanong lang sila, in-interview sila ni Banat Bay, ni Coach Oli, tsaka yung kasama nila, kinasuhan ulit. The same case. Alam mo ang ibig sabihin nito? Isa lang ibig sabihin nito. Masyado kang overacting. Ibig sabihin totoo. Isa lang ang masabi ko rito. Ha? Isa lang, Ros Alcido, isa lang masabi ko rito. Mas pabor ako kay Duterte. Hindi ako Duterte po ako. Didi shit. Mas matalino ka pa ba sa akin? Ang problema po sa inyo, nakatingin na kayo sa tao. Tumingin kayo sa batas kung tama ba ginawa na sa batas. Saan ka makakita? May karapatan ang lahat na akusado na aristuhin lang kung may warrant of arrest galing sa korte natin. Bakit nila inaristo? Mga tarantado talaga kayo. O ngayon, ito yung Trillanes ninyo, tumanggap ng $2 milyon na dolyares. Ibinigay sa ICC investigator. Kung hindi totoo yan, dapat ngumiti lang siya. Hindi, galit na galit eh. Ang dami-dami pa ulit-ulit. Kanina naman, umulit naman ang kaso. The same case. Anong ibig pong sabihin yan? Ang ibig lang po sabihin yan, overacting ka. Tanungin niyo sarili niyo kung totoo si Trillanes sa kanyang sinasabi na hindi totoo na binigyan siya ng $2 milyon na dolyares para ibibigay sa ICC investigators. Tapos mali-mali may binibigyan pa siya ng mga envelope ng mga pera. Lagi lang siya binibigyan. Ang nagsasalita pa yung mga taong ito na wala man ng kakampihan. Ito mga taong ito na
ang pag-asa lamang nila sa buhay, manalo ng loto para gumanda ang buhay. Grabe 'tong Trillanes, nakakahiya ka talaga na tao ka. Sobrang kakahiya ka. Ikaw pa nagbenta ng Pilipinas sa China sa panahon ni Noynoy Aquino? Inaaway ka nga ni Enrile. Pagkatapos, kasama mo lang diyan si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas kinumbinsi si Alan Peter Cayetano na kumbinsihin daw si Noynoy Aquino na huwag magsampa ng kasong arbitration. Sino makatsina? Hindi ba kayo? Kayo, Trillanes? Kakahiya ka. O, pakinggan muna natin yung yung pagsampa ni Trillanes. Pangalawa na to, isang kaso, 2 beses na sinampa. Anong sinabi sa kanya ng abogado niya? Pagpalitan mo ng abogado mo, gusto ko lang pagkakitaan. At saka isa pa, bakit marami kang pera, Trillanes? Saan ka kumukuha ng pera niya pagsampa ng kaso? Ang dami-dami kayang papel. Ayan, tingnan ninyo. O, dito pa tayo sa isa, sabay pakinggan natin. Ang dami-daming papel. Tapos, kung magpapile, ang dami-daming mga reporter, punong-puno. Hindi nyo ba alam, bawat reporter, 5,000 binibigay? Pumunta lang para i-cover ng si Trillanes. Ang dami-dami. Mahigit 30. O, yan, si Trillanes. O. Hindi mo po pwede kasuhan ng libel na nag-interview. But, kanina ba nanggaling paninirang puri? Di ba sa sumagot? Kaya hindi mo pwede kasuhan na nag-interview. Nagtanong lang yan. Pakabubo mo talaga. Ang style mo pali kasi Trillanes, ganito. Gumawa ka ng katarantaduhan, tapos ang style mo, para hindi ka sa tingin mo lang, sa isip mo, ang style mo, para hindi ka pa mayayari, kunwari style kaso-kaso ka. Kunwari hindi totoo, kunwari galit na galit ka, pero hindi mo alam, yung mga reaction ng taong ganon, na hindi makakatulog, ay ibig sabihin totoo po yan. At saka may mga litrato. Paano mo maipagkaila yung mga litratong binigay doon? Kuha ng mga litrato sa mga taga-ICC. Ang kumuha nun, mga Marines din. Saan nila kukunin yun kung hindi sila nagsasabi ng totoo? Mas lalo mo lang dinidiin ang iyong sarili. Ngayon, isa lang masasabi ko rito. Makinig ka, Trillanes. At tanungin mo abogado nyo kung tama ginagawa nyo. Kayo po ang matatalo rito. Bakit ko nasasabi na kayo, Trillanes, ang matatalo dito? Ganito po yun. Pag kinasuhan mo sila ng perjury, inaakusa mo sila na nagsisinungaling. Sila sa kanilang sinasabi. Yan ang ibig sabihin ng akusasyon mo. Pag kinasuhan mo sila ng libel, ibig sabihin, sinasabi mo na nagsisinungaling sila sa mga sinasabi nila. Ngayon, tandaan mo, Trillanes, ikaw ang umaakusa. At kung ikaw ang umaakusa, ikaw rin ang magpapatunay na hindi totoo ang mga binabanggit laban sa iyo. Tanong! Pag-usapan natin ang maleta na 56 billion na 2 ang laman at pinapalitan sa Makati ng 2 milyong dolyares. Tanong! Paano mo mapapatunayan, Trillanes, na hindi totoo ang kwento ng mga marino na yan? Na nagbigay sila ni Mark Tiksay tsaka si John Paul Estrada tsaka yung kasama nila. Nagdala ng 2 maleta na tag 56 million ang laman
para palitan ang $2 milyong. At ang $2 milyong ay ibinigay sa iyo. At ikaw naman ang nagbigay doon sa ICC. So, paano ngayon patunayan na hindi totoo yan? Kasi obligasyon mo, Trillanes, na patunayan na hindi totoo yan. Sige nga. Tandaan mo, ikaw magpapatunay. Mapapatunayan mo ba yun sa testigo? Wala. Unang-una, ang testigo lamang doon ay mga Marines mismo. Sa mga ganong sitwasyon, the only way, kung buhay pa sila hanggang ngayon, ang mga Marines, the only way na mapatunayan mo na hindi totoo is may ipakita ka halimbawa. And I know this is the only way. Magpakita ka po ng travel certificate na pinirmahan ng Bureau of Immigration na sa panahon na yun na nandito yung mga ICC investigators ay wala sila rito sa Pilipinas. Nandun sila sa labas ng Pilipinas. At the only thing to prove that is the certification issued by the Bureau of Immigration. Kasi certification, lahat po tayo, ang biyahe natin sa labas at pasok ng bansa, hindi nyo alam, may record tayo sa Bureau of Immigration. So kung mag-record kayo may alis, dapat ang kasunod na record ay dumating ka. So, ipepresenta ni Trillanes na sa panahon na yung 2002, umalis sila sa Pilipinas, yung mga Marines. At bumalik sila 2026 na. So, kaya mo ba mapatunayan yan? Tandaan mo, Trillanes, ikaw ang magpapatunay na hindi totoo. Walang obligasyon ang mga Marines na magsalita na totoo yun. Wala silang obligasyon na magpatunay na totoo yun. Pero, pinagmamayabang nila. Marami silang litratong kuha at saka video na kuha. What if, pag pinilit mo sila magdepensa sa korte, ilalabas nila ang mga litrato at saka mga video. Nakunan nila ang mga meeting mo kay Remulla, doon sa bahay ni Remulla, kasama mo si Nictore, General. Kasama pang iba pa. Tandaan mo, Trillanes, hindi ka man natatakot. Nagsasalita na, nagmamayabang na ang mga marinong ito ng Brave 18. Gusto na tawagin sila Brave 18. Nagsalita na sila at kinumpirma pa ni Attorney Levito Valigod na mailalabas pa sila marami pang mga video at sa mga litrato. Patay kang bata, kang Trillanes ka. Ang hirap kasi sa iyo eh. Ano ka talaga? Manipulator eh. Inventor eh. Kaya wala kang naitulong sa bayan. Pinag-aral ka pa naman ng bayan sa PMA. Tapos wala kang ginawa kundi mag-awkward mutiny. O ito, pakinggan natin ulit yung mga binanggit ng mga Marines laban sa kanya. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta. Ano yan? Ano yan, Trillanes? Sa tingin mo ba yung taong ito, Marine ito, nagsisinungaling sa pagsabi niyan? Ha, Trillanes? Oh, Jean Quero. Maray na banggi, Jean Quero. Envelope. Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE.
Kasi kami sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. Paano mo sabihin At saka, lang yan? isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. O, ngayon ha. O, Trillanes, ano masabi mo niyan? Alangan sabihin kahit balik-balik na rin mo tanongin sa loob ng korte, hindi magbabago yan ang istorya niyan. Bitayin mo man yan ng patiwarik, ganun pa rin sasabihin yan. Sanay po ako na abogado sa korte. Alam ko ang kara ng tao na nagsasabi ng totoo sa loob ng korte. Grabe ka, Trillanes. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Oh, yan ha, Trillanes. 2 beses na delivery sa'yo. Ito naman isa to. Huwag mo sabihin na sisinungaling mga ito. Anak ng weting. Sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Ay, ito pa. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Sa Antipolo Hills. Number So, 20. regular din po pala itong pagdid... Ang bahay ni Trillanes sa sinasabi na sa number 28 Duhat Street. Town and Country Village. deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. O talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Kubal po Paper yun, bag? no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M? 5 to 10 5 to 10 talaga? M?
Ano kalaki yung paper bag? Ah, Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Dapat tanggap ng malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Envelope na pera, Trillanes. Traidor ka talaga sa bayan. Grabe. Minsan nga po napupunit pa. Sa Yung bigat. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Eh, paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Oh, yan. Biro mo nung Ito sinungaling kasama sa Magdalo. Balik. Ulitin natin. Ano sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal tanggap ng malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Oh, yan ang Trillanes niya, may prinsipyo. Sabi ni Mike Villanueva, may prinsipyo daw. Minsan nga po napupunit pa. Sa Yung bigat. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Eh, paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Eh, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Eh, nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Ito po, nakuha niya yung rangko niya sa gira sa Mindanao. Tapos, na nakuha niya yung 3 rangko, sumama siya sa pakulo ni Trillanes na pumunta sila sa Oakwood Hotel. Nang doon na sila, kasama ito. Tapos na nagkahulihan na, kawawa ito. 3 rangko ang na-demote. Huwag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh? Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Eh, ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Eh, samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba, may nasabi, nagsalita na ba si... Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun.
So anyway, grabe palang papel nito ni Paul Tiksay, ni John Paul Estrada, tsaka ni Mark Tiksay. Dapat ipatawag ito. Bakit hindi pinapatawag ni Lacson? Tapos, hindi rin pinapatawag si Yusek Adrian Isbersamin at saka Yusek Tarajib Oliver. Na yung dalawang yan ang nagpalitan ng van, armored van, sa loob, sa ilalim sa parkingan ng Diamond Hotel. At nagpalitan, kinuha niya ni Undersecretary Adrian Bersamin ang may laman na 7 billion palang laman. The next niya si Bongbong Marcos. Ay, nandito na po, nakuha ko. Sumagot si Bongbong Marcos. Ay, be good. Be good. Ibig sabihin, very good. Yan, ebidensya yan. Tapos, hindi malang imbestigahan. Putang ina, punyeta ka, Lacson talaga. Wala kang tulong sa bayan. Inulit mo naman ang ginawa mo sa Kuratong Baliling. Inulit mo naman ngayon. Kaya, ang pinakawalang kwentang premier sa Long Green Line ay si Trillanes. Ang ikalawa na walang kwenta ay si Panfilo Lacson. Yan po. Ha? Nagtama ka, nag-backdoor ng Chinese Trililing. Pagkatapos ni Trililing nakausap ang China, sa panahon ni Noynoy, ay gumawa na ng mga isla ang China. Putsang ina talaga. Oh, magtawag na lang tayo. Oh, so naniniwala po, kapanipaniwala siya, Jose Fermin Gabuyao, Malesa. Kapanipaniwala po ang mga Marines. Mind you, sanay po ako sa hearing sa korte. Totoo, nagsasabi na totoo. Bakit? Bakit may pagduduhan sila magsabi? Unang-una, wala silang makukuha dyan. Ganun na ho, kasimple yan. Okay, ang magsalita dito na nagdududa pa, yan po ang binayaran ng troll ni Anticlair. Galaxy, pilit nilang pinagtatakpan ang mali. Very obvious, si Pinky ayaw imbestigahan. Kenja Coblohorte, si Toto, ang truth dito, bayad siguro galing sa maleta. Okay, si LVP, backdoor ng China yan Trililing. Kaya sa panahon nila ni Pinoy, nakuha ng China Scarborough Shoal. Si Raul Kalinog, may apelido palang Kalinog. Ang alam ko, yung nanay ko pinanganak sa Kalinog, Iloilo eh. Tapos galit pa siya sa akin. Siguro ay galing ka sa troll farm ni Anticlair. So Felix Sordam, tama nga naman yung mga Marines. Hindi magsisinungaling mga yan. Kung magsalita, dire-diretso, detalyado, banggit kagad ng pangalan, banggit kagad ng detalye. Yan po ang marka ng mga nagsasabi ng totoo. Si Pura Concepcion, Trililing, may papakaso-kaso ka pa. Trililing, akala mo baka matatakot mo mga sundalo. Hindi niya kayang takutin. Mine. Tapos si Mike Villanueva, ay galit ito. Ay tanda, tigilan mo na kayo. Hindi ko nabasahin. Modalan 1, trader pala sa bayan. Ernie De La Torre, apin na kamo toto ni Bayad Bay. Okay lang mag-apin kami basta sa kaayuhan. Ontor Hedge, free Trilly Lanes, kasuhan po ng trader na sa Pilipinas. Si Britney Spears, kahit po hindi abogado, marunong to kumilatis na nagsasabi sila ng totoo. So, Neil Lewis, si Lasnog. Good evening po, Dr. Kausing, God bless po. Emmanuel Tasara, may mga text message, chat at video ang mga Brave 18 sa mga ICC investigator at may mga date yun. Salamat po. May tawag dyan, metadata. Galaxy, may maleta din si Trililing, sundalong kanin. Jenny Esquero, correct, 100%. Kumusta ka na dyan sa Caloocan? Si Renel Lobaton, good eve. Banatan mo, Toto, para makabugtaw mga haslo. Kenjo Coblohorte. Tapos pumupunta pa man siya sa dihig
Saan niya kinuha mga pera na pamasahe niya? Nagpa-cover siya, may higit 30 na reporter. Ang bayad po sa kada reporter ay 5,000 piso. So, 5,000 times 3 is 15,000 plus 0, 150,000. May pakain pa. Ganon kalaki kung gumasta si Trililing. Tapos saan ang galing mga abogado na pinabayaran niya na gumawa nun? Eh di galing sa malita. Sino pa? Si Tantan Casino. Good evening, Dr. Toto Kausing, watching from Padada, Davao del Sur. Baayong gabi diya sa Padada. Mimi Authority, good evening, Sir Toto. Galaxy, maya pabingi sa mga kabalin ko sa Pampanga at Tarlac, mga kababayan ni Senator Rodante Marcoleta. Kinjo Coblohorte, saan kaya kumukuha si Trillanes ng pera para pang nag-file sa kaso? Grabe. Sumagot ka, Trillanes, kung saan ang galing mga pera mo. Kalapatids, Pigyon, Loft. Unahin nyo muna ang problema ng bansa. Anak ng waiting, but style talaga nila, para hindi matutukan ng tao problema sa gasolina sa Iran. Kinjo Coblohorte, magaling magsinungaling, ang kulto ng sinungaling. Nakakahiya ka, wala kang kredibilidad, Trillanes. Angkor, Channel TV, duwag man gaya si Trillanes. Kasagsagan noon sa Camp Abubakar, year 2000, ang ginawa niya, nagpalipas sa Navy ship, takot sa face-to-face battle. Diyos siya, maraming budget si Trililing. Pen streams, walang trabaho pero maraming pambayad. O kano walang trabaho ang gago niya? Amara Timberlane, Dan, Helen Baguio, kaya pala may group picture si Trililing ng ICI, pinakita niya noon. Tapos Kalapati, Pigyon, grabe ang gobyerno. Ngayon, ang laki ng inutang, tapos magbebenta pa ng government property. Praning na si Trililing. Kinjak Coblohorte. Sino pa bye-bye? May kan, natawag ko na. Okay, dito tayo sa baba. Si Jose Fermin Gamoyao, nabasa ko na kanina. Si Kenjo Coblohorte, si Toto, ang trolls dito ba? Nabasa ko na rin. Galaxy, pilit din ang pinagtatakpan, nabasa ko na rin. Si Kenjo Coblohorte, dapat si Marcoleta, ang sa Blue Ribbon, alisin na yan si Lacson. Puro takip. Ang ribbon na pink na may takip. Dapat may ribbon cutting. Ang ginagawa, takot kasi maungkat. Hilario Castro, Katoto, sino matalino sa inyo? Tatlo, Lacson o Triling? Ay, mas matalino ako sa dalawang yan. Unang-una, kung matalino silang dalawa, naging abogado sana sila. Kasi ang pinakasukatan sa talino, kung makapasa ka sa bar exam, yun, mas matalino ko pa sa hindi nakapasa. Chris Alvarez, Sir, maka ikaw naman kasuhan, baka ikaw, wala problema po, kahit kasuhan ako ni Triling, walang problema. Higel Barigo, at yung Toto, may malapit na Mayor Kausing doon sa amin, sa San Rafael, Iloilo. Ay, ganun ba? Ay, kapag anak ko yan, sa San Rafael pala eh. Parigats mo lang ako, ano pangalan niya? LBP, dapat malalikwan nyo ang susunod na Pangulo. Ay, Dok Toto, ako ang mag-design ng small water impounding ng Kalinog. Ikaw pala. Small water impounding sa Kalinog, Lambunaw. Kalinog at Lambunaw. Mayad nga tao dyan. Mayad nga gabi dyan sa Kalinog. Kag sa Lambunaw. Duro krako. Kamo, tanandira. Rogto sa Kalinog, rogto sa Lambunaw. Tapos si Kenja Coblohorte, Sir Toto, madaming troll ngayon. Ang admin, daming bayad. Galing sa nakaw na pera ng bayan. Feeling guwapo, malita, gang is over. JJJA, kung sinungaling yung 18, pagkakataon na sana ni Lacson at Soto para pahiyain sila sa hearing. Ayaw nila. So, pen streams, walang trabaho pero maraming pera si Trillanes. Vilma Flores, hello po from Milan, Italy.
Banatan niyo po lahat ng kurakot sa Pilipinas. Salamat po, Vilma. Who is perfect? Drama ni Matibag. Si Atrillanes yan. Floranda Digia. Toto ang traidor. Ano nangyari sa'yo? Toto Kambing. Ay, hindi po ako traidor. Traidor si Trillanes. Traidor kayong lahat. Nakatingin na kayo sa tao. Dapat tumingin tayo sa batas. Si Lumi Pinugo. Rose Alcedo. Malamang dati 3 lang sila. Pinapakigan ko kay Percy siya at Bunyog. Pero naligaw yan. Pero pumapanig na sa kadiliman. Hindi po kadiliman yan. Pumanig po kayo sa batas. Pumanig ako kay Duterte dahil ang batas ay nasa kanya. Ganun lang simple. Kayo naman, kahit alam nyo na nilabag na yung batas ang karapatan ni Duterte, wala kayong kakayahan kumampi kasi kayo nakatingin po sa tao. Galit lang kayo sa tao. Kaya pag ang tao galit sa tao, wala pong pag-asa ang buhay ninyo. Erlinda Fernando 8868. Para naging DDS ka na rin. Ay, tawagin mo na nga ako DDS eh. Ganun lang kasimple eh. Dinitipinsan ko sila ni Sara, inaapi, binabalasubos ang batas para lamang matarantado nila yung may mga Duterte. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa napaparusahan ni Bongbong Marcos ang mga nagnakaw, pati sarili niya, hindi niya para parusahan. Tanging si Sara lamang na maging presidente ang magpakulong sa mga yan. Wala nang iba. Kaya mga kurakot, ikulong na yan. Tapos si Hall, who is perfect? Si Trillanes, mayroong offshore account yan at Maltese passport. Ganun ba? Vilma Flores, hello po from Milan, Italy. Dumalaw po rito si Mayor Basti. Nakadaupang palad ko po siya. Pabait po siya. Ay, maswerte ka pala. Fernando Jr., good eve, Dr. Toto. Emmanuel Sabasan, bubuhan mo po. Toto, ano? Bubu ba ako? Di, kung sa tingin mo bubu ako, anong tingin naman sa'yo? Kasi ikaw, tulog ka lang lagi, ninakawang ka na ng mali-malitang pera, tutulog-tulog ka pa sa pansitan. Elmer Tino, mabuhay po ito ni Toto. Ayan, hanggang dyan lang po tayo. Magandang gabi po sa inyo. Bayan, paki-like lang po. Para kung pag mag-live ako, mabigyan na kayo ng notification. Okay. Pagkatapos, mag-join na kayo sa channel ko. Subscribe kayo. Total, libre naman yan. Follow din kayo sa aking account sa Facebook. Sa personal account ko or profile account at saka page account. Mayroon din ako sa account sa Instagram. Mayroon din. Hanapin nyo na lang po. Mayroon din ako account sa TikTok. Mayroon din ako account sa Twitter. Maraming salamat po sa lahat. Sino pa bang iba hindi na tawag? So, okay, watching attorney from Scotland. Okay. Scotland, Braveheart. Sabi na ni Braveheart nung ipapatay na siya, freedom! Yun. Nung una, galit ako kay Duterte, pero ngayon, bakit ka kumakampi? Kumakampi pa nga ako. Kinaklaro ko na kumakampi na ako kay Duterte kasi inaristo siya na walang warrant of arrest. Bawal po yun sa batas. Crime against humanity po yun. Lahat po ng akusado may karapatang aristuhin lamang kung may warrant of arrest. Sana naintindihan mo yan, ang batas ay batas. So kinakampi ko una rito batas. At ang pangalawa ay ang taong kung saan ang batas na karapatan sa batas ay nilabag. Joseph Desierto, gaano ka-importante kaya si Praning Trillanes, Tonyo Demonyo, Trillanes sa gobyerno ng Bibi Marcos, Bangag, Dayunyol. Siya po ang nagbigay ng pera sa ICC, siya ang tulay. Ganun lamang po. So, Grace Makes Vlog, salamat attorney. Berge Piquero, dami pera si Trililing. Oy, magpahingi nga Trililing ng pera. Okay, so magandang gabi po.